Ayan, mga Mari ko, karugtong ito sa ating video ha. Pangatlong video to ha, pangatlong episode ito. Panoorin nyo, para maintindihan nyo yung kwento ko, panoorin nyo yung first episode, yung 1 episode, may 2 episode, 3 episode, hanggang 3 episode lang to or more than 3. So, ayan, yung topic natin, dun nga sa mga mister na sinasabihan yung mga missis. Sorry, baka maano tayo, paano tayo ni Mita. Sorry po, bawal kasi, sana hindi tayo. So, ang masasabi ko lang dyan sa mga mister na yan, kung mga wagas magsalita, hindi nyo alam, yung mga misis, kung may trabaho kayo, kung nahihirapan kayo mga mister sa mga trabaho nyo, mas nahihirapan yung mga misis, sa totoo lang. Hindi sa, ako pinagtatanggol ko talaga yung mga misis, kasi ganito yun. Ako danas ko din yun, dahil ang dami kong naging anak ha, is imagine nyo yung naging anak ko, 8 ang naging anak ko. So, ang anak ko ngayon, 7 na lang kasi nga namatayan ako ng isang anak ko. Yung pang-7 kong anak, yun yung nawala sa akin ng maaga. So, 8 talaga ang aking anak. But, I'm still young and beautiful, charot. Pinapatawa ko lang kayo. So, ganito yun ha. Hindi biro ang maging misis sa mga mister, makinig kayo sa sasabihin ko. Mga Mari, pakishare ito, itong video na to para mapanood ng mga mister nyo. Pakishare. Hindi biro maging misis. Lalong-lalo na kung marami kayong anak. Sa totoo lang, tayong mga nanay, ang hirap ng dinadanas natin sa totoo lang sa araw-araw na laban natin. Karamihan talaga kapag maliliit pa yung mga anak, nandun yung hirap, halos hindi ka na makasuklay, di ba? Hindi ka na makakain kasi hindi ka makakain ng una, kailangan subuan mo yung mga anak mo. Kailangan subuan mo muna yung mga anak mo muna ang papakainin mo, hindi yung unahin mo yung sarili mo. Kasi ako, ganun ako. Talagang yung maliliit pa yung mga anak ko noon, hindi ako makakain kapag hindi mga anak ko busog. Inuuna ko talaga silang subuan. Inuuna ko talaga sila. Kung napapansin ko sa mga anak ko, kasi iisa lang naman yung kainan. Kung napapansin ko sa mga anak ko na kunti lang yung kain, sabihin ko, kumain ka na ng marami dyan, ubusin mo yan, ganyan. Yung mga anak ko na hindi na dapat subuan, yun yung mga pinagsasabihan ko. Pero yung dapat subuan, halimbawa yung mga 3 years old, 2 years old, kailangan talaga subuan yan kasi hindi pa sila makaano sa pagkain. Kumbaga, uunahin pa ng mga bata yung laro, ganun. Kaya hindi basta-basta maging misis. Lalong-lalo na sa mga breastfeeding dyan. Nabanggit ko na to sa pangalawang episode ko na video na to. Kasi pangatlong episode na tayo ngayon, mga mami. So, hindi basta-basta, lalo-lalo na yung mga misis na nagpapa-breastfeeding. Breastfeeding, ayan, nagpapadidi sa mga didi. Napakalaking swerte nyo mga mister kapag nagpapadidi yung mga misis nyo. Kasi, kahit sa panahon ngayon imaginein ko sa panahon ngayon, noon at saka ngayon, mas lalong mahirap ngayon. Kasi super mahal ang gatas. Talagang mahirap magkaanak. Kaya ang ma-advise ko dyan, yung mga baguhan lang, naku, magtipid na kayo. Ngayon pa lang, kung mapanood nyo yung video ko, huwag kayong anak na anak. Huwag nyo akong tularan. 8 yung anak ko. Pero kung gusto nyo, tularan nyo ako, pero dapat, kayanin nyo. Parang yung kinaya ko. Mula pa ng mga maliliit yung anak ko, talagang grabe ang hirap ko. Ngayon na lang naman ako yung nagkakaganito na kahit ngayon kasi mga dalaga ng mga anak ko, 5 sila mga dalaga. Malalaki na. Minsan kapag natatamad ako, alam nilang tinatamad ako tapos wala silang pasok. Sila na yung nag-aasikaso niyan. Naglinis na sila, naghuhugas na sila ng plato, yung mga damit nila, tinutupi na nila. Ganun ang mga anak ko. Ganun. Kaya malaki ang kaya kayong mga nanay, mga magulang, sa lahat ng mga magulang, kung marami man kayong mga anak, magtiyaga kayo. Magtiyaga kayo, alagaan nyo yung mga anak nyo. Kasi, balang araw kapag lumaki yan, tama-tama ang mga sinasabi ng mga matatanda. Kapag lumaki ang mga anak nyo, hayahay na kayo. Hayahay na kayo. Kasi, makakatulong na sa inyo eh. Ako, marami akong mga anak. Baka mapanood ito ng mga anak ko. Tulog kasi yung ibang anak ko ngayon, yung iba nasa school. Andito lang 2 tulog. Kasi mamaya pa yung pasok. So, kung mapanood ito ng mga anak ko, nagpapasalamat ako kasi ang mga anak ko kasi nagkukusa yan sila magwalis, nagkukusa sila, may rules sila may rules. Ako bihira na lang ako maghugas ng plato ngayon kasi siyempre matanda na rin ako. Alam mo sa edad kong ito, 43 na ako. Ngayong June 24 ay mag-44 na ako. So, malakas lang ako tingnan pero parang ramdam ko na rin yung pagkatanda kasi konting kilos lang, parang yung iba na yung energy mo, yung parang ang bilis maubos, hindi katulad ng mga bata-bata ka pa na kahit anong trabaho mo dyan, kahit anong harapin mo, parang ka lang, yung strong,
marami kang energy, pero iba na kapag tumatanda na tayo, lalong-lalo na sa akin, kasi ang dami kong anak na dumaan sa akin, 8, di ba? Kaya kunting kilos na lang, siguro mga 1 oras lang nagtatrabaho ako, naglinis. Alam mo, kapag nagtrabaho ako ng ganyan, na pinagsasabay-sabay ko, tas basta halimbawa wala yung mga anak ko, pinagsabay-sabay ko yung trabaho, maghugas, maglinis, magsaing, maglaba. Grabe ang pagod ko yan. Halos 2 araw akong relax. Halos 2 araw ako nagre-relax kasi para akong pinalo, parang lantang-lanta talaga ako, para ganun kapag maraming tayong anak, tapos ganun na yung edad natin. Pero bihira lang naman yan mangyari sa akin, kasi kadalasan pag naglalaba ako talaga, tinutulungan naman ako ng mga anak. Ganun ang mga kikwento ko. Kaya kayong mga lalaki, isipin nyo mabuti bago kayo magsalita sa mga misis nyo. Dahil sa pagpapadidi pa lang, pagpapadidi pa lang ng mga anak nyo, nako, ang laki na ng utang na loob nyo sa mga misis nyo. Imaginin nyo, simula newborn baby, simula noon, kadalasan, parang ako, talagang malutas ko yung, sa Bisaya ba, malutas ko yung anak ko. 2 years old, 2 and a half, bago maglutas sa didi. Kahit sa, magbiyahe ka, ang hirap, di ba? Ang hirap maging isang ina. Kaya, saludo ako dyan sa mga nanay na talagang tinitiis. Talagang tinitiis yung mga anak talaga na maliliit pa. Ganun. Kahit sa biyahe, ang hirap, di ba? Halimbawa, dididi yung anak mo. Tapos nasa biyahe kayo, ang hirap, di ba? Talagang panididiin mo. Pero ako naman kasi dati, pag maliliit pa yung mga anak ko, ang style ko niyan, pag halimbawa nanghingi sila ng didi, kasi breastfeeding ako, hindi talaga ako nagbote. Mayroon akong isang anak na nagbote, si Glenda, nagbote yung, pero hanggang 4 months lang din yan, nagbote. Kasi parang nawalan ako ng gatas noon. So, siya, alalay sa akin, kasi kunti lang yung didi. Yung kunti lang yung nadididi niya sa akin. Kaya, hindi siya nabubusog. Alam naman natin yan mga nanay, kapag hindi nabubusog yung anak natin. So, kailangan talaga i-mix. Bilang talaga ng gatas. So, ang hirap maging nanay, lalong-lalo na, sasakay ka sa mga jeep, sa mga sasakyan. Ako dati, may towel pa akong ginaganon dito, tapos pinapalusot ko dito yung, kasi mahilig naman ako dati sa mga ganitong suot talaga. Hanggang tumanda na ako, ayaw ko yung mga close knit na mga damit, kasi para ako sinasakal niyan. Kaya napapansin lahat ng mga kakilala ko, halos mga sleeveless yung suot ko. Kahit nung dalaga pa ako, mahilig talaga ako sa mga ganito. Yan, mamaya puputulin muna natin ito. So mayroon na tayo pang 4 episode. Kasi pangatlong episode ito. Ayan ha, wait lang.